Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nakakatawa naman to. Dahil hindi makapag-explain daw si VP Sara sa 125 million confidential funds. Nasabi ng COA, malinis naman si VP Sara. Dahil hindi nakapag-oath si VP Sara noong nag-attend siya ng hearing, ay ipa-impeach na ng mga kongresista. Nang dahil lang doon, ipa-impeach na si VP Sara dahil hindi siya nag-oath. Lo, grabe. Anong klaseng? Nakakatawa lang kabibig ba? Ganun ang power tripping na kanilang ginagawa. Kasi sabi ni Erwin Tulfo, marami daw na dismaya. Maraming nalungkot, maraming nagalit dahil hindi nag-oath si VP Sara. Hala ka. Nang dahil lang doon, VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment talks. Oh, tingnan nyo nga. Impeachment talks talaga, no? Nakakatawa. Ito, sabi ng isang netizen, galit-galitan na sa mga Duterte si Erwin Tulfo. Tapos na kasi niyang gamitin. Bring it on. Remember, VP Sara Duterte garnered 32 million votes nationwide. Mga congressman and senator did not enjoy that amount of votes. Wala kayong respeto sa VP. Huwag niyong ikumpara si VP Sara sa iba for your information. Grabe ha, pinagtutulungan yung pabagsakin si VP Sara. Lalo-lalo siyang mamahalin ng mga tao, tandaan nyo yan. Abay, hindi lang nag-oath, ipa-impeach agad. Paano lang kaya kami mga pobre na hindi makasagot sa mga tanong nyo o natatakot na sumagos mga tanong nyo? Ipapatay nyo ba kami? Nako mga bebe. Mahirap kasi i-connect ang pangalan ni Inday sa Pogo, sa drug war, at sa kung ano-ano pa. Mahirap din ma-impeach dahil sa notice of disallowance, pati zero appearance. Hays, hirap na hirap, galit na galit, gustong manakit, kaya pa ba? Sabi ng kakamping noon, ilaban natin ang ending. Ayun, talunan, ulit-ulit na lang yan. Di ba kabibig? Naglabas pa sila ng resource person, may kaso pa pala yung resource person at sinunog ni VP Sara yung resource person nila. So heto yung interview ni Erwin Tulfo na kung saan ibinulgar niya ang mga plano ng mga kongresista at kung bakit nila ito naisip na si VP Inday ay kanila i-impeach. Ito kami pinunood tayo. She did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused to take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen and women were frustrated and were kind of upset. Parang nabastos daw yung Kongreso. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman silang pangunahan. Pero in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang nainsulto nga raw sila. Parang she's taking exception na I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi kahit yung mga si Pinoy dati, took an oath doon sa Dengbaksya investigation. Ganon din si Pangulong Ramos in the 90s, yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also took Ang tinatawag yan, mautak si VP Sara. Ang tinatawag dyan, si VP Sara, magaling mag-isip. Lawyer kasi siya. Si Erap ba, lawyer? Si Ramos ba, lawyer? Si Noynoy ba, lawyer? Si VP Sara, expose yan sa kung sino at kung pwede ba siyang mag-oath. Yan namang ibig sabihin, ikumpara natin sa mga nakaraang politiko na nag-oath. Kasi iba't ibang kaso iba ang kaso ni VP Sara kumpara sa kanila. Ito kasi, sabi ng COA, malinis naman ang 125 million. May notice of disallowances. Nag-apila naman ang Office of the Vice President. Nasa Supreme Court na nga yung iba. Diba? So, what's your take na dahil lang hindi mag-oath si VP Sara ay kailangan yun nang i-impeach? note when
he face the Senate. Well, I mean, so a lot of congressmen got angry because of that. But were there impeachment talks to begin with? Because that's what the vice president was alleging, right? She's always said now all of these hearings are just part of a coordinated political attack against her to take her down, that you guys are reading from a script now, that there is a narrative that you're following, etc., etc. So is there merit to what she's saying? I'm not a lawyer actually, pero looking at it right now, yung Committee on Justice will be the one to decide kung meron bang foreign substance, meron bang culpable violation of the Constitution kasi kung titignan mo, yung ginawa niya na hindi siya nag-take an oath, is it culpable violation of the Constitution? Pero may mga nagsasabi kasi kami mga kasama na, paano naman ito kung during break? See? Hinahanapan talaga nila ng lusot si BP Sara. Lusot, gusot, lahat ng probable problem. Nakakatawa naman yung mga taong ito. Kaya nga may nabasa ako dito, mga kabibiga. Isang post ng isang netizen. Ito tungkol doon, tungkol sa komento ni Erwin Tulfo. Ito ang sabi ng netizen. Sa totoo lang, na-insulto ang mga crocs kay VP Sara hindi dahil ayaw ni VP mag-take ng oath, kung hindi dahil sa naisahan sila ni Sara. Abogado si Sara, alam niya kung gamitan siya ng accusatory questions or leading questions na masasagot lang ng yes or no. Bawal pang mag-explain. Labas na maski inosente, guilty dating niya sa mga tao. Yan Yan ang explanation ng isang netizen. So, the more people will appreciate kung gaano kagaling si BP Sara, the more people will appreciate her knowledge. Kaya nga gigil na gigil sila kay VP Sara kasi matalino at alam na alam niya ang kanyang ginagawa. At higit sa lahat, wala maling ginagawa at marami kami naniniwala at may tiwala sa kanya. Diba mga kabibig? Lakihan natin para klaro yung sinabi. Yan So yun mga kabibig, ano ang iyong palagay? Kasi sabi ni Erwin Tulfo, after that incident, yung ayaw niyang mag-take ng oath, there were some talks about VP Duterte's impeachment. Pero hindi siya as a whole na tingin ng mga tao na pinagkakaisahan na siya ng mga party leader. So, maybe 70-30%. 70% yung mga against kay VP Sara, they're talking about impeachment, and only 30% yung pinagtatawanan lang yung mga ibang kongresista na parang ano bang iniisip nyo, 'di ba? Kaya nga 'di ba? Ang politiko talaga kung saan yung mapera na partido doon kakampi. Tulad nitong si Tulfo, kay Duterte ito noong si Digong pa ang presidente. Pero ngayon, saan na siya? Doon na kay Bangag kumampi. Yun ganun talaga. Bilib ako dati dito, Duterte ito dati pero ngayon iba na ang hangin. Naging wala na siyang prinsipyo, sabi na Izang. Ang saya, effortless lang lumulutang ang mga tanga ngayon. Ang dali mag-flash ng kubeta. Ayoko na sa mga Tulfo, ayaw na din ng pamilya ko. Yan mga kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Grabe no? Hindi na nag-oath, ipa-impeach agad dahil nagalit sila. Nagalit sila, it's because hindi na tagumpay ang kailang stick to the plan. Nagalit sila kasi hindi na kayang isahan si BP Sara. Nagalit sila kasi mas matalino or pinakamatalino si BP Sara sa kanila. Yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Yun na isipin nyo kung sino iboboto nyo sa 2025 election. Delikado talaga magpabudol ulit tayo. Ikaw, mapapabudol ka pa ba? Enough na. Mapabudol ka. Nako, may bayaran ka ng 1,000, 2,000, tapos ilang taon kang maghihirap, tapos ilang taon kang magagalit sa kanila. Yung 1,000, hindi mo kaya ibilayan ng 6 na taon ng pambili ng high blood medicine. Kaya, mag-isip-isip na tayo. Enough na yun, nabudol tayo ng for 6 years, nabudol tayo. Nadadagan pa ba natin? Wag na, hirap na ang Pilipinas, gutom na tayo. Yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video for more information. Bye everyone, see you next time.